magiging kalalabasan ng bakbakan ng Smart Omega at Falcons AP Bren. Pero eto kinikilig ako kasi matagal ko nang hindi nakita to. Chakno Franco. Ayun yung mga kilala ka eh, 'di ba, sa hero na iyon. Yup. Pero aside sa makilala sa hero na yon, parang if I remember correctly, nung tinanong din yung mga players natin Welcome for to Falcons Mobile AP, Legends! ang gusto na maging motivation or sabihin natin, gusto ma-highlight din nila Super Marco is to be one of the best gold laners. Ay, Pag, oo. pag nagsabi ka ng top 3 mo, ayan, pag Oo nagsabi nga. ka ng top 3 mo, Dapat kasama ako. kasali si Super Marco. Parang yan yung isa sa goal niya. Oo nga, no. Actually, naalala ko, yung kay Flap naman, syempre redemption. Parang, kasi Redemption? kapag natatalo ang Falcons AP Bren, laging siya yung sinisisi. Ay, yun So, lang. ayaw niya nun. So, gusto niya patunayan this season 14 na kaya namin, o kaya ko patunayan na hindi ako. Oo. Wala siyang tinuturo dito, pero alam kong ako yung nagbibigay ng, kumbaga may something ako na nagbibigay sa Falcons AP Bren. May something ako na na-offer sa kanila. Kumbaga, he wants to rewrite, 'di ba? Yung something na 'yon. Pero maganda naman yung giging storya run dito ng Falcons AP Bren. Kumbaga, gusto niya lang mas lalong ma-highlight yung strengths nila as a team. And as a team, mapapansin din naman natin dito for Smart Omega, matagal-tagal nilang kinook up itong kanilang naging lineup as you mentioned. Pero ito yung pagkakataon kasi nila na patunayan na yung sa hinabahaba ng kanilang naging process to build this super team Yep. is ito na yung isa sa pwede nila maging winning formula laban sa isa sa mga world champions sa tinitingala. Okay. Actually, naalala ko no, yung sa Smart Omega last season, nagkaroon din ng upset eh. Nagkaroon ng upset game ang Falcons AP Bren and Smart Omega. Week 6, day number 3. Yun, naalala Very ko yun. specific ah. Kasi, tinuwan ng Smart Omega ang Falcons AP Bren nung panahon na yun. And they know na kung nagawa natin nung panahon na yon, it's time to bring it back and to polish it. Diba? Yan, papasok na naman tayo sa ating keys to victory. At ngayon, sa pagpasok din natin sa game, Op. may isang ihahalibog and that's going to be Chakno. Ito pala yung tandem ng Zushin Juhid. Nako po, ang hirap no. Nabuhay pa si Chakno doon sa hibla ng armor na meron siya. Pero napa-ulti kagad napa-Crimson Beacon kagad dito si Q. Habang Turtle, nandun yung penalty mula kay Black Easy. May dalawang mapapaangat na nga lang din. There's going to be the Tempest of Blaze for Andorio, pero Count Easy pa rin ang makakakuha ng unang objective na pagong sa laban na to. Yeah, hindi talaga nakakapagdaka. No? Kanina, naalala natin yung interview mula doon kay Carlito the Great. Ayan, dami natin natanong. Oo, sinabi niya na number 1 daw sa jungle. Walang iba kundi si Kyle TC. At hindi ako nagtataka kung bakit sinabi ni The Young Goat yun. Tsaka, nandun pa rin. Let's go para sa ating game number 1 ng series number 3. Ito tahimik ang laban ha. Medyo papakiramdaman kasi sabi nga ng Falcon CP Brand, bagong barangay Omega to eh. Oo nga Dahil hindi ito basta-basta mababasa ng ganun kaaga. Lalo na't kahapon, fresh from a win. 'Di ba? Ang Smart Omega. And right now, even Chakno, yung inaasahan natin sa Franco na early on pa lang, go for the hooks agad, Yup. go for the hatak. Pero ngayon parang tinitimpla pa nila. Tinetest muna nila ang waters laban dito sa Falcons sa AP. Oh, may tansyahan munang nagaganap. And nakita naman natin no, na na-secure ng Falcons AP Bren yung unang turtle ng laban na ito. And gusto ko yung ginagawa ni Owen. Nagiging super active siya. And Chakno, nakabang dun sa may tore. Any moment, pwede hukugot ito. Meron na rin siyang ultimate. Ayan na. Wait lang. Ay, papasok ata. Uy, dinala na doon si Ryota. Walang masyado tatamaan yung trajectory niya doon with his Edith. Pero kung papansinin natin, iba yung plan in mind actually dito ni Andorio. Parang hinahayaan niya na lang. Pero sabi niya, ay okay lang. Instead, mapapansin natin for Falcon sa AP Bren, mas naging advantage pa sa kanila na medyo na-delay ng konti doon sa pagbalik si Andorio. Nako, eto na naman. May mini-game na naman sa loob ng game. Ginagawa na namang Lord yung purple buff. And alam naman natin no, for the longest time kapag kalaban mo ang link, even though na-adjust na to, Ang dami ng adjustments. Oo, yung mga energies, binabaan na, but still, kailangan pa rin ng energy, kailangan pa rin ng purple buff ng isang link. Ngayon, uncontested turtle na naman. Grabe naman tong Falcon sa AP Bren, di ba? Everywhere they go,
talagang maaalala mo na wait lang. May Ogwin na nagtatago. Hindi ka pwede basta-basta mag-stay put onto one place. But staying in one place nga lang, yun yung isa sana sa pwedeng puna nandito ni Chaknu. Kaso nga lang, each and every brush na pwede sana niyang pagtaguan is laging nauuna si super punctual na Ogwin. Okay. Tsaka ang ganda ng kumbaga ang naging goal lang dito ni Shakno, hindi ko kailangang kumapit or magbigay ng vision pero mamaya natin kasama niya! Ay, naku nga lang. Kyle TZ go for the dive against Sukir. At inuukit na nga lang din. Ang pagkuha ng kill, medyo makakancel out na nga lang din yung paghatak doon Q with the Purify. Wow. Hindi magsasucceed sa plano doon ng Smart Omega but instead Falcon sa AP Brin. Real quick lang. Yeah, gusto ko lang sabihin na yung nangyari doon, lumapit si Ogwen doon sa Torre para siya yung maging target. Ginagil nila ng maayos na takedown nila si Jome. Pero hindi nila nakaligdaan nata nila yung macro mechanics ng isang Ling. At na-takedown na nga yung Torre sa itaas. Tsaka yung ginawa din doon ni Q na binibait niya yung sarili niya. Kasi he's very confident na hindi rin naman siya basta-basta maabot. Kung maabot man siya mahatak, kahit mag-flick or hatak pa dyan si Chakno, kung meron naman siyang Purify, eh kayang-kaya. But on the other hand, yung isang makulit, binigyan agad dito ni Andorio ng isa. Grabe, nararamdaman kagad. At ito na kayo, Ayun Og! na, pinagkakagaan na nga lang din dito ni Lockdown, lahat nilatag just to get that kill. Hindi nakapindot ng attack button doon si Practice. Sa dami ng crowd control after nung hook, may bloody hunt. Ayan na naman Ayan na yung hook! naman! Sunod-sunod na nga yata. Medyo umiinit ang makina at kamay dito ni Chaknu. Grabe si Chak Mamba. Ako, nakakamiss lang talaga na makita yung mga Franco heroes from Chak Mamba. Ngayon, andun na naman yung pagtalon. Kaso isa mahuhuli dito for the side of Smart Omega and that's going to be Chaknu falling down. Andorio with a turtle, bonus pa ng isang pitas kay Ogwin. Naka-plus 1 pa, pero si Kyle TC parang hindi ata susuko dito. Super Marco and Flap. With the rescue na rin sa may middle. Ang goal ata nila ay patumbahin yung Tony dito sa may kadalita. Pero si Jome, ay sumisilip din. Ako, ito na May si Atoy. isa! Nabiktima yata doon si Flap TZ. At ito yung kaya siya nakatawag na Atoy Arda, hindi lang bilang Rio. Nagtatransform siya. Oo, may Anita Win, ano ba yun? Basta yun. Athena Max Win. Athena Max Win. Si Ryota, Atoy R. Kaya nga, yung mga fan niya, tinatawag Atoy Army. Ay, oo nga. Hindi lang si Dilar ang may army, kundi si Atoy R din. Ay, pumapalag. Dalawang XP lane, di ba? Ah, di ba? Dalawang kilala. Kung may general, ito naman, si Atoy Army. Atoy. Ayan. Pero ito, tutukan muna natin kung paano yung magiging galaw. Battle plan for Smart Omega. Yung pakunti-kunting pagtita sila ngayon, ang bilis nila na Grabe. na-equate on to objective. Tingnan mo, we are down to the second tier turret na pala sa top lane. Uy, pero may nagmamatsyag dun sa may bandang ibaba. Inaantay May ata si nagtatago, Andorio na sumilip. Nakita na niya, Super Marco. Nakamadyak din. Bawal Then lumabas si ang paa. Ano ba? Yan na! Ayun na! Nandyan nga lang ang Tempest of Blades. Habang si Super Marco hindi pa rin nagtatantan sa kanyang posisyon. Ay! Kaso yung ultimate burrito. Hindi tumama yung torn apart memory. Sayang ang pagkakataon. Pero na-steal naman yung orange buff dito ni Super Marco. Pero si Chak Mamba kumagat! May isa siyang makukuha dito. That's going to be Q na mag-force yung kanyang ultimate. Jom on the back lanes with a blazing duet. Pero babalik na nga lang din. Hindi sapat yung damage nila to throw down members of Falcon City. Brenna din yung concealed play. Pero wala na tayong makikitang follow-up from both of our teams. But instead, magpo-focus sila dito sa may bandang gitna na may isa pa ejector. At si Ryota nga lang yan na ngayon. Mapapatay na nga lang din ni Super Marco. Smart Omega right now. Kahit na very aggressive sila, medyo kinakapos si Andorio. Yung Ay! plano niya namang backstab, hindi mangyayari. Ay, sayang ang pagkakataon. Nasungkit, parang mangga. Sinungkit doon sa may bato. Sinungkit doon sa may pader. Kiba ni Kyle TZ, may hinog na mangga na dito ah. Parang hinog na mangga. Ito si Andorio sa nangyari na yon. Sakto enhance the chain ni Kyle TZ na pababa. Doon sa tinutugtungan. Sakto eh, Ito si kinadena yung paa eh. Sakto, di ba? Sobrang sakto, pero sakto din. Dahil 13k na lang yung buhay nun. Ang bilis! Ang bilis na tutunawin dito si Kyle TZ makakuha ng Lord. Ang bilis ng mga pangyayari pero si Ryota dito makakaligtas pa rin naman. Habang doon sa pinakadulo, meron naman pinagtutulungan. And that's going to be Flap TZ. Isa-isa na sila nagbabagsakan dito. That's going to be a 2-for-1 for Falcon CP Bren na ngayon. Leading against Smart Omega na hindi pa yata doon nagtatapos ang lahat dahil humahabol dito sila Andorio on the view with a mega kill. Mukhang dadalawa
doon, pero medyo nahuli siya doon. Nila Isa Open pa. na Supermarket na nag-conceal play, pero hindi yata nila abutan. Umikot sila dito sa jungle side, pero hindi lilingon ng Smart Omega sa kanila. Grabe, wala nang lingunan. Takbo na lang kagad para dito kay Dory. Wala rin siyang energy doon para makipaglabanan. And ang Falcons sa AP Bren, nagkaroon ng sabihin natin swing. Yung gold lead, 3.1k. Kasama pa nila yung level 1 na Lord. Remember, hindi yan yung Luminous na tumatalon, yung tumadamba. Mabilis na madedepensa nito ng Smart Omega. Pero gusto ko yung nangyayari dito. Gusto ko yung pinapakita at pinapamalas ng mga mid-lane natin. Pero mamaya na kasi yan. Force and Tempest of Play, it's going to be a 4v1! Kinagat! Si Caldi, si Andoryo with the shutdown! Kaso magiging trade-off na lang dito ng Falcon sa Ibibren. Kumuha na lang tayo ng Torre. Yeah, dito talaga magaling ang Falcons sa AP Bren. Kapag ka nalulugi sila, lagi silang may mga kaharap na trade. Lagi silang naghahanap. Pero Shadow R, nilaban na ata ng primer run ay gagamitin na nga rin. Pero nandyan sa harap sila Super Marco with a point memory. Nandyan na nga lang din si Jom here with a blazing duet. Nagbibigay ng damage. Walker nga lang ang una Sipyo! nila tatanggalin. Pag Sipyo naman doon ay tatanggalin na nga lang din ng mga members sa Smart Omega. 3-4-1. Habang si Andoryo gusto sana kumuha ng isa makakasalubong si Pyo. That's going to be a kill. Habang nakikipag 2v1 siya dito, kinukuha lahat ng mga blades. There's going to be the Frozen. Pero makakaligtas pa rin doon sila Flop TZ. Buhay pa rin si Flop, ladies and gentlemen. Grabe ang mga galawan ni Andoryo doon. Gusto ko yung biglang may split second din na hindi humihinga yung audience. Kasi inaabangan din ng makakatakas ba? Naramdaman mo rin right after ng Winter Crown. Ito din panoorin kagad natin sa Infinix instant replay. Pasok dun si Andoryo, nakuha niya si Pew. Pero ang ganda din ng injector play And nagamit na yung Tempest of Blade. Tumiming lang talaga right after Grabe, nun. Napakaliit ng buhay. Hindi na rin nag-attempt si Andoryo kasi baka nga naman may punto doon sa magiging laban na 2v1 na mabaliktad pa siya, ma-outplay pa siya. Grabe nung facet. Medyo napaano ako rin. Buwelo. Tapos, ay, okay na pala. Okay na pala. Hinga-hinga muna tayo. Dahil ngayon, 9 to 10 ang ating kill score. Fairly early pa naman yung laban natin, Burrito. Pero 12 minutes into the game, parang ang dami na agad nangyayari. Grabe yung action, grabe yung bakbakan. And kasi nga, yung part ng storyline natin, ang katanungan kasi doon, makakaisa Ayan. ba ang Smart Omega? Parang ito na nga ata ang pagkakataon. Kasi napa-Winter Crown na rin dito. Sa Mama, naku po! Naku, naabutan. Mukhang ang call na lang dito ng Falcon sa Ibibren na parang pwede tayong pumasag. Nakangat ang mga minion wave. Although technically, Smart Omega nakakuha man ng Lord. Pero kasi mabilis lang tumatutunaw ng Falcon sa Ibibren. Kaya lang, kailangan nilang matyagan dun sa may top lane. Ito yung macro mechanics na meron ng sinding. Sasalubin na kagad ng Falcon sa AP Bren. Itong Lord na ito na Luminous. Makakabasag dun sa may top lane. Actually, meron pa silang next wave Pero again, ay di, wala na pala silang next wave. Wala na. Kaya lang ang problema na kung napabayaan yung baba. Andoryo. Grabe no, Andoryo ngayon naabutan ng penalty zone dito ni Flop TZ. Kasabay pa nga lang din yan. I-ejector out siya para makaligtas. Habang si Super Marco naman ngayon nakikipagbakbakan. Buhay pa! Slow, gawin pa nga natin dalawa. Ryota with a double kill. At si Caldiz pagkakagatin dito ng Smart Omega. 3 members down. Tatlo ang bagsak. Si Few na lang at si Super Marco ang natitira. Joe, bumili na rin dito ng Wind of Nature for added survivability. Pero na-hook up! Okay lang. Kalma. Okay. Okay. Kasama pa rin yun sa bilang. Gusto ko yung accuracy. nabitin yung wait lang. May Winter Crown nga pala. Or Di ba, rather, ano, may may Purify. Purify. Tapos kanina, dalawa na yung tatanto sa pang-highlights natin, ha? Grabe. Pero for Smart Omega, kakatok na sa base. Burrito. Okay, ayan na naman! Ayan na naman! Mainit ang tarima dito para kay Jackno. Woken will fall down. Nandiyan si Andoryo with the Tempest of Blaze. Pilit niya pinipilit dito. Nabutin si Super Marco. Pero okay nga lang din dahil nilatag nga lang dito ang Eternal Guard. Flap Dizzy is down. View with a shutdown kill. Andyan yung mga Lantern Flare pero kapalit nito ay ang mga damage din dito from the side of Falcon CP Bren. Shacknus on fire, ladies and gentlemen. Grabe naman yung kamay na to. Tatapusin ata nila. Hoy, didiretso na nga lang din sila dito. Dalawa matitira doon pesa dito sa